Ooh. Hallelujah. Okay, so isang magandang umaga po sa lahat, especially sa atin pong mga kapatid on-site. And good morning din po sa ating mga members watching online. Kayo po ay patuloy po naming inanyayahan to join us in our Sunday service. And may the Lord bless us all. And may we receive yun pong portion po natin sa umaga pong ito as we listen to the Word of God. Now let's open our Bibles please in the book of Matthew chapter 25 beginning verses 1 hanggang po sa verse 13. Matthew 25 verses 1 hanggang po sa verse 13. Okay, sabi po ng Bible, at the time the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Verse 2. 5 of them were foolish and 5 were wise. Can we read this part? Verse 2. So verse 3, ang sabi po ng Bible, the foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. Verse 4, but the wise, however, took oil in jars along with their lamps. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fall asleep. At midnight, the cry out, "Here's the bridegroom, come out to meet him." Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, "Give us some of your oil, our lamps are going out." "No," they replied, "there may not be enough for both us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves." But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Later, the others also came. "Sir, sir," they said, "open the door for us." 12, but he replied, "I tell you the truth, I don't know you. Therefore, keep watch, because you do not know the day or the hour." Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang buhay na salita. Tayo po manalangin. Lord, you bless your word na amin pong pagsulasaluhan sa araw po na ito. Bless also every ear and every heart that will receive your word. And I pray that your Spirit, O God, move in this place like a river and begin to fill us, O God, with your anointing, even with your understanding. Na sa araw nito, Lord, as we receive your word, makita namin, Panginoon, ang rema, matanggap namin, at will accomplish great things in our lives. At ang dalangin ko, Panginoon, walang lalabas sa lugar po nito empty-handed. But Lord God, your word ay matanggap po ng bawat isa that will bring forth healing not only in our physical bodies, but even in our soul and spirit. God, take your place now in our midst and be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Binigyan po natin ng title and topic po nito, Be Prepared for the Coming of the Bridegroom. Last week, nagturo po si Chris at nakakatuwa, napakaganda po nung kanyang presentation. I hope na narinig po natin, na-appreciate po natin at ginagawa po natin dahil katulad po nung itinuro natin last week, we are the bride na kinakailangan pong maging handa sa pagdating ng atin pong bridegroom. Today, we need to be prepared for the coming of the bridegroom. Sabi mo nga sa katabi mo, may kasalang magaganap. Amen. Excited po ba tayo sa kasalan? Sabi ko, kasalan ha. Hindi sakalan. Okay? Lahat po ay excited sa kasal. Ito pong buong isang linggo na ito ay kami po ay pabalik-balik sa SM para po
maghanap ng damit. Dahil alam nyo, napakahirap pong mag-attend ngayon ng kasal na wala ka sa ayos. Lalong-lalo na, bago po yung kasal, meron pong darating na invitation sa iyo. Oh. At kapag ikaw ay dinatnan ng invitation, kinakailangang basahin mo talaga lahat yung mga instructions doon dahil may mga, alam mo, may mga, ang tawag doon, may mga dress code po pala. Uso na po ngayon yung dress code. Okay? Ang hirap nung lahat po doon ay naka-pink tapos ikaw lang yung naka-blue. Okay. Marami po ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, baka hindi ka kasali sa bilang o baka naman natalisod ka lang nung naimbitahan, isinama ka. Kasi hindi mo alam kung ano yung pinag-uusapan, kung ano po yung nangyayari. Ang tawag po sa iyo ay saling pusa. Okay. Naranasan na po ba nating nakatanggap ng wedding invitation? Ilan ho ang nakatanggap ng wedding invitation? Come on. How do you feel? Lalo na kung nakalagay dun po sa invitation, ano yan? RSVP. Uy, importante ka. Okay? Pero yung tayo ay naimbitahan sa kasal, ibig sabihin yan, baka ninong po tayo, o kaya kaibigan tayo, kamag-anak tayo, naimbitahan ka. Pero ito pong pag-uusapan natin ngayon, kapatid, napakahalaga po nito. Hindi po ito kasalan sa kung saan-saan lang. Ito po ay kasalan sa langit. Are we all excited? Kung excited ka sa kasalan sa lupa, mas excited ka sa magaganap na kasalan sa langit. Right? So in the text natin pong napag-aralan, binibigyan po tayo ng warning ng Biblia na kinakailangan daw po maging handa po tayo sa pagdating ng bridegroom. So in this topic, gusto ko pong aralin nating mabuti. Ito po ay kasalan na naganap doon po in the east. Nangyari po ito sa Jerusalem, sa Israel. Dahil alam naman po natin, ang mga kaganapan po sa Biblia, naisulat po lahat yan sa Israel. At gusto ko pong maunawaan natin, ang kasalan po sa Israel ay napakalaki ang pagkakaiba sa Western weddings na nakamulatan po natin. Okay? Magkaiba po sila. Now, in the Bible, kung saan po makikita natin, inihantulad ng Panginoon ang pagdating niya doon po sa kasalan na ginaganap po nila sa Israel. It is a Jewish wedding na kung saan ang groom ay nanggagaling sa napakalayong lugar at kinakailangan pong salubungin at least nung mga kaibigan ng bride, yun pong groom. And ang lahat po ng sasalubong sa kanya, sabi po ng Bible, they are virgins. Hindi pa po sila ikinasal. Hindi pa po sila nakaranas ng kasalan o ng pag-aasawa. And so the Bible, ang sabi po niya, virgins. So kapag meron pong kasalan, at least 10 virgins ang sasalubong sa bridegroom, dun sa lalaki, at pagkatapos, dadalhin po nila ito dun sa bahay ng bride. Okay? At ang sabi po ng Bible, dito po sa istorya natin pong inaaral, katulad ng pagbabalik ng Panginoon, the groom that we are waiting, dahil meron pong kasalan na magaganap, sabi mo nga sa katabi mo, kasama ka sa kasalan na ito. Can I hear amen? We the church, kasama po tayo sa kasalan nito. Meron po tayong role na ginagampanan dahil tayo po yung babalikan ng ating Panginoon
Jesus is the groom and we are the bride and we are the virgins na sasalubong sa atin pong bridegroom. Sasabi po ng Bible, yung 10 virgins po nito, talagang pinili po sila doon po sa community ng mga Hudyo. At sila yung sasalubong. At ang sabi po ng Bible, ito pong 10 virgins po nito ay may kasama po silang, may dala-dala po silang mga lamp. Okay. Dahil, hindi nila alam kung anong oras darating yung groom sapagkat galing sa isang malayong lugar and they do not know anong oras, anong araw darating. Pero gusto ko pong maintindihan natin mga kapatid, mga kakaibigan. Gusto ko pong maunawaan natin na yung chapter 24 and 25 ng Book of Matthew, ang tema po ay paano maging handa tayo ng mga mananampalataya sa pagdating ng ating Panginoon. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, darating ang Panginoon. Ha? Tanungin mo sa kanya, alam mo bang darating siya? Ang tanong, handa na po ba tayo? And you know, sa nangyayari po ngayon, we the church today, tayo po yung naghihintay sa Panginoon. All churches, all believers, we're all excited of the coming of our God. Hindi ba tayo nagsawa sa napakagulong mundo? Hindi ba tayo nagsawa sa flood issues and flood control issues? Hindi ba tayo nagsawa sa mga kaganapan sa mundo na walang dinala sa atin kundi mga stress and pressures in life? Ang panalangin po ng mga tunay na Kristiyano, Panginoon, dumating ka na. Ilan ho nagpe-pray sa atin na dumating na si Jesus? Lift your hands, please. Yung iba, wag muna, Lord. Okay? But you know, we're praying. Sana dumating na ang Panginoon. This is our excitement na dumating na nawa ang Panginoon. Pero alam niyo sa churches po ngayon, we the people of God waiting for the coming of our God. Sa langit ay nakikita ng Panginoon. We are like virgins in the Bible. Some are foolish, some are wise. Some are foolish, some are wise. Tinanong ko sa Panginoon, Lord, alin ba ako dito? Saan ba ako dito? Kasama ba ako doon sa wise? Kasama ba ako doon sa mga foolish? Ngayon, kung gusto po ninyong tanungin ang sarili ninyo, ba't di nyo tanungin? Okay? Kasi ako, nagtanong po ako. Napakahalaga na ako po'y magtanong sa Panginoon dahil gusto ko po ng kasagutan. Dahil yung mga naghintay sa Panginoon, may dalawang pinuntahan. Yung iba, pumasok sa piging. Nasama po sila sa handaan, nakipagsayawan po sila sa handaan, kumain ng lechon, hindi ko alam kung yung iba ay nagsupot, pero ang sarap mapasama sa handaan. Pero yung iba, ang sabi po ng Bible, nung sila dumating doon, naabutan po sila, sarado na. Naipadlak na yung gate na kahit anong katok ang gagawin, may sumagot sa loob, hindi ko kayo kilala. Samantalang pinadalhan ng invitation. Pero ang sabi po nung nasa loob, hindi ko kayo kilala. Ang hirap nung nakadamit pang kasal ka. Di ba? Nagpareband ka pa yin with all your eyelashes. Pagkatapos nasaraduhan ka dun sa handaan, sabi mo sa katabi mo, tapos hindi ka kasama. Now, how do you feel?
Mas maganda pong magtanong na ngayon kaysa nandun po tayo sa pintuan isang araw na hindi natin alam ang kasagutan dun sa tanong na dapat mong tinatanong ngayon. So God sees some wise and some foolish. But both of them, their intention is to meet the bridegroom. Now in this topic, the parable focus on being wise and making sure that we are carrying the light of Christ dahil napakahalaga po na maunawaan natin ito pong mga issues na pag-uusapan po natin sa umaga pong ito. Point number 1 in this topic. Sa verse 5, pwede po ba nating makita? Verse 5. Ang sabi po ng Bible, the bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. Yun pong mga naimbitahan. The 10 virgins, they're all waiting. Pare-pareho po silang naghihintay doon sa pagdating ng groom. Okay? Lahat ay excited sa kanyang pagdating. Pero napakatakal ng kanyang pagdating. Okay? Napakatagal. Sa sobrang tagal, ang sabi po ng Bible, they become drowsy, nahilo na po sila hanggang sa sila ay nakatulog. Okay. Ilan na ho sa atin na naghintay na yung hinintay po natin ay napakatagal. Yung sabi niya, sige, sandali lang ha. Maliligo lang ako. So tayo po, kinompute natin yung kanyang ligo. Pero hindi po natin kinompute yung kanyang pagpupunas. Hindi pa kasama doon yung listahan ng kanyang pagpopolbo, magdadry pala pa na ng buhok pala yan, magkakabit pa ng kilay, idadagdag niya sa kanyang dating kilay. Memorize ko na po ang paghihintay na ganyan. Pag sinabi ni Claire, maligo lang ako, computein mo yung pagkatapos maligo, anong kanyang gagawin. Di ba, mga babae, alam niyo na yan, di ba? Iba yung pinapahid sa mukha, may ipapatong ulit. Pero sa haba ng paghihintay, nung sinabi ng Panginoon, I will come again. Sinabi niya sa mga disciples niya, maghintay kayo, tarry in Jerusalem. Di ba? Maghintay kayo, darating ako. Hindi magtatagal, darating ako. Hindi magtatagal, darating ako. Namatay si Peter, namatay si Pedro, namatay na silang lahat. Silang lahat namatay, hindi pa dumarating si Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa dumating. Nag-preach yung mga unang preachers, ang kanilang preaching, darating si Jesus, be ready. The Lord is coming very soon. Can I hear amen? Yung lolo nung nag-solwin sa akin, namatay na. Yung nag-disciple sa akin, namatay na. Ngayon, ako naman ngayon ang sigsisigaw sa sabing, darating si Jesus. Hindi ko alam kung sa panahon natin ngayon, darating si Jesus o hindi. Pero, ang mahalaga, naghintay ka sa pagdating ng Panginoon. At ang mga virgins po na ito ay naghintay. Sa haba ng paghihintay, inabot na po sila ng dilim. Sila po'y nahilo na sa kahihintay at sila pong lahat ay tulog. Sabihin mo nga sa katabi mo, lahat nakatulog. So in your note, nilagay ko po dyan, the sleeping church. Especially nowadays, ang lahat ay ginagawa ng kaaway para po tayo hiluhin. Mawalan tayo ng focus, mawalan po tayo ng concentration tungkol doon sa ating hinihintay. At hindi po pwedeng exempted tayo dahil tao lang din tayo. Can I hear amen? Makakatulog ka at makakatulog ka. So the 10 virgins in the Bible, sila po ay nakatulog din. But you know, brothers and sisters, we need to be spiritually awake and watchful of what is going on. Kahit pa siguro gaano ka-dark ang ating sanlibutan na ginagalawan ngayon,
Kahit pa siguro gaano kalabo, kainit, ka-pressured, punong-puno ng problema ang mundo nating ginagalawan. To the point na tayo po ay nawawalan na ng pag-asa doon po sa pangarap natin na makita ang Panginoon, darating na siya at isasama na tayo sa langit. Dumarating po sa punto ng buhay na tayo po ay napapagod at makakatulog din. For even the 10 virgins na ito, napasama po sila dun sa mga tao na napagod din sa kahihintay. Pero kahit pa man ganun, kinakailangang maunawaan po natin, we need to be spiritually awake and watchful dahil alam naman po natin, darating ang Panginoon na hinihintay po natin. Amen. Can I hear amen? The wise and the foolish virgin, pareho sila pong lahat ay nakatulog. But you know, even na dumating po sa punto ng buhay natin na makatulog po tayo, kinakailangan alam po natin yung position po natin. Okay? Meron po tayong aatenan na wedding at meron po tayong invitation na kinakailangang pumasok ka. Po pwede kang matulog, walang magbabawal sa'yo. Pero tatandaan po natin, merong purpose ang buhay po na ito. Ang tayo ang pumasok sa kasalan. Can I hear amen? Remember, ano ho sabi po doon sa verse 3? Verse 3. Can we read it aloud? The foolish ones took their lamps, but did they not took with them any oil? So verse 4, the wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. Parehong invited. Parehong nakatulog. Pero meron pang pagkakaiba. At pasok po tayo ngayon doon sa point 2 ng atin pong topic. Do not be foolish. Hindi po tayo mapasama sa listahan ng mga foolish virgins na sinasabi po. Verse 3, nabasa po natin kanina, the foolish ones took their lamp but did not take any oil with them. Alam nila ang kanilang role. Meron po pala silang lamp. Pwede ba akong abutan ng isang lamp? Sensya na po kayo, meron po akong props. Paghiwalayin mo na, Gords. Isa lang. Kailangan ko pong gawin ito kasi ang hirap pong i-bridge ng mga mga batang Kristiyano ngayon doon sa mga nangyari nung nakaraan. Kasi sa ngayon, ang mga lights po na ginagamit ngayon ay puro high-tech na. Pero, hindi man katulad nito yung ginamit sa kasal nung araw, pero parang ganito yung pagkakapaliwanag niya. Okay? Yun daw pong foolish virgins, may dala po silang lamp. Ganon din yung kailangan ko na dalawang babae. Kayo na lang matatanda. Yan. So pareho po sila. Meron po silang lamp. Ang sabi po ng Bible, dahil sasalubungin po nila yung groom. Sa haba ng panahon ng kanila pong paghihintay, sila po ay nakatulog. Paano? Isa lang. So pareho po silang nakatulog.
kahit po nakatulog sila, dahil alam nila yung kanilang role, both of them, meron po silang hawak na lamp dahil yan ang kanilang gagawin. But the foolish one took their lamp but did not take any oil with them. Can I hear amen? Meron kang ang lamp, konti lang ang laman, pero sa tagal ng paghihintay, naubos na yung oil. Pagkatapos yung foolish, wala sandala. Pero si wise, right. Baliktad. Siya yung foolish. Meron po siyang dala. So nakatulog po silang pareho. Naunawaan natin? So nakatulog po silang pareho. Ngayon, okay, upo muna para ibabalik na lang kayo ulit mamaya. Hawak yan. So the foolish one, meron po siyang dala. Ang problema, they have the right tool, but no right fuel. They have their lamps, but did not take any oil with them. Okay? At ang sabi po ng Bible, ito pong virgin po na ito, yung 5 virgin na foolish, ito po ang isa sa napakalaking pagkakamali na kanila pong ginawa. Hindi po nila naisip anong oras kaya darating yung groom. At alam nyo kapatid, ganyan din po sa buhay Kristiyano po natin. Akala po natin okay na tayo. Akala natin ganun tayo kabilis nag-mature bilang mga mananampalataya. But listen, ang buhay Kristiyano mga kapatid, hindi po pabilisan. Ang buhay Kristiyano ay patatagan. Can I hear amen? Can I hear amen? Maraming mga Kristiyano ang bilis. Parang mga rabbit. Malapit nang maabot yung finish line. Pero natulog. Pero may mga Kristiyano parang pagong kung maglakad. Pero patuloy silang gumagawa. Inaabot ang pangarap. Ayon sa kwento, mas naunang nakarating yung pagong. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, hindi pabilisan. Sabi mo sa katabi mo, patatagan. Can I hear amen? Can I hear amen? Ito po ang buhay Kristiyano. And the foolish ones, ang bilis nila pumunta siguro doon sa kasal. Ano? Tayo sa kasal. May torch. Meron din po sa dalang ilaw. Pero naubos na po yung kanilang ilaw, hindi pa dumarating yung kanilang hinihintay. Pero yung matalino, bit-bit niya yung kanyang ilawan. Katulad din po nung foolish. Pero nung sila'y nakatulog, anong sabi po ng Bible? Nakatulog sila. Payapang natutulog. Pero yung matalino, alam niyang paggising niya, meron siyang masisindihan. Pero yung foolish, paggising po niya, wala na siyang masisindihan. Kaya nga po nung dumating yung matalino, yung groom, nagising pareho si wise and the foolish. Dahil the herald come at nagsabing, the groom is coming. The groom is coming. But you know, brothers and sisters, the big problem now, at midnight nung dumating ang kanilang kinihintay, pareho naman silang nagising, but the foolish one said, we don't have oil.
we don't have oil. At ano po sabi po nila in verse 8? Give us some of your oil. Our lamps are going out. Paubos na. Yung aming ilaw. Anong sagot po ng matalino? Hindi pwede. Kasi baka hindi magkasya yung oil na ito para sa iyo at para sa amin. Ano po suggestion nila? Ano suggestion? Go and buy. Go and buy. Pero kung babalikan po ninyo, ito pong istorya na ito, dumating yung groom midnight. Sabi nga po natin, midnight. At pagkatapos nung pong panahon na yon, maghahanap sila hating gabi. Meron bang magtitinda ng oil ng hating gabi? Wala pang 7-Eleven nun. Walang 24/7 nung araw. So saan sila bibili? Pero anong ginawa? Dahil foolish, hindi nila alam kung anong oras. Foolish people, they are not mindful of the time. Can I hear amen? Dahil ang alam ng mga foolish people, time is always available. Ang time ay hindi po importante sa mga hindi nag-iisip. Hindi po mahalaga ang oras sa mga taong mangmang. Kaya nung sinabi nila, bigyan nyo kami ng oil. Sabi ng mga matatalino, hindi, bumili kayo. Hindi magkasya ito para sa amin at kung bibigyan pa namin kayo, hindi kasya. So anong ginawa ng 5 foolish virgins? Sila po ay lumabas. Iniwan nila yung kanilang post at naghanap kung saan bibili. At ito po ang isa sa pagkakamali na kanya pong ginawa. Yung akala po nila, sa verse 10, yung maakala po nila na madadatnan pa nila yung gate na bukas. But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the doors were shut. Ano nangyari po sa verse 11? Then later, the others also came. Ito na po yung mga foolish virgins. Sila po'y dumating. Kumakatok sa pintuan. Sir, open the door for us. But it's too late. Ano sabi po ng verse 12? I tell you the truth, I don't know you. Foolish people. Yung mga nagsasabi ng Panginoon, but they are not mindful of the time. They are not mindful of their position, kung sino po sila. Nagkaroon po sila ng problema. Brothers and sisters, marami po mga believers sa mga panahon po natin ngayon. Katulad po ng mga foolish virgins. Nagkaroon ng pagkakataon na natanggapin ang invitation. Okay? Nakadamit na sila ng pangkasal. May damit na sila ng pangkasal. They are ready for the wedding. They have names. But because of their foolishness, na-disqualify pa sila sa pagpasok sa kingdom ng langit. Can I hear amen? And you know, my brothers and sisters, today, siguro kinakailangang maunawaan po natin. Ito pong sinasabi po ng Bible. Pero, the wise, ano pong ginawa po nila? Ano sabi po doon? Sa verse 7, then all the virgins walked up and trimmed their lamps. And then, sa verse 13, sorry. Sa verse 8,
Yung foolish, ang sabi po niyan, wala silang oil. Pero ang nakakatuwa, doon po sa sinasabi po ng Bible dito, yun pong mga wise virgins. They have their lamp, but they have extra oil. Can I hear amen? Extra oil. Sabi mo nga sa katabi mo, extra oil. Say it again, extra oil. Mga masona. Okay, especially for the young people, kasi marami po sa mga young people natin ngayon hindi na po alam ang paggamit ng gasera. Kasi ngayon, switch mo lang yung ilaw, iilaw na. Ito po yung itsura nung gasera noong araw. Merong oil po yan, ang tawag po nung nasindihan, mitya. Yung oil aakyat sa mitya, pagkatapos, yan ngayon kung bakit nagpo-produce ng oil. Ng ilaw. Can I hear amen? Okay. Pwede bang patayin ninyong dalawa? Ha. Importante po yung sinasabi ng Bible na trimming. Kapag nagtagal po kasi, ito pong gasera na yan, ito pong makikita ninyong cloth na yan masusunog. Okay. At kaya ng teragari, kang itawit, yun yan daggang na una na. Na kinakailangan pong itrim, tatanggalin yung mga black na yan kahit dahil hindi na po yan magpo-produce ng ilaw. So tinitrim po yan nung araw. So kinakailangang lalabas yung fresh na metsa niya, pagkatapos, yun ang sisindihan. Can I hear amen? Dahil habang marami po yung mga nasunog na yan, hindi po yan magpo-produce ng maliwanag na ilawan. Okay. Sa mga age po namin, naintindihan pa natin ito. Pero palagay ko sa mga young generations, ang hirap na nilang i-connect ang sarili nila. Naunawaan natin? Ganyan ang ginamit, ganyan ang sinasabi po ng Bible. Tapos, kinakailangan pong buksan yan dahil meron po yung mitsa, kinakailangan pong i-adjust, huhugutin po yan pataas para habang mas mataas yung metsa po niya, mas maraming apoy, mas maraming liwanag ang kanyang ibibigay. Naunawaan po ba natin? And so the virgins trimmed. Both of them, they trimmed. The only problem is, siya merong extra oil, siya ay wala. So, nung dumating yung groom, naglagay siya ng oil at yung kanyang apoy nagliwanag pa rin. Siya ngayon ang sumalubong kay groom hanggang sa sila'y pumasok doon po sa venue. Pero siya po ay pumunta, bumili, midnight, ano kaya ang aasahan mo namang mabili? Asa ka naman. Nung dumating siya, sarado na yung venue. Can I hear amen? And someone answered nung siya'y kumakatok, I don't know you. Pero meron kang pangalan. Lalagayan mo pa. Okay? Can I hear amen? Now, di ko lang. Importante po yung trimming na ito. Many of us believers, brothers and sisters, we have the invitation
We have the lamp. But the problem is, kung hindi po natin alam ang process, kung sino tayo sa pagiging Kristiyano po natin. We failed to trim yung mitya ng ating buhay Kristiyano. Kaya kahit para merong oil, but if you are not willing to give up yung mga burned na mitya, that's one reason kung bakit hindi po nag-glow yung apoy at hindi po makita ang glory ng Panginoon sa atin. Can I hear amen? Part ng buhay ng mga foolish virgins, hindi lamang yung kanilang hindi pagdala ng extra oil, but they do not know how to trim. Yun pong metsa ng kanilang buhay Kristiyano. Ano ang ibig sabihin nito? Listen, pwede ba tumingin sandali sa atin? Katulad din po tayo ng mga lights. That if we are not willing to give up yung mga sinunog na ng Panginoon sa buhay natin, ang hirap po natin mag-produce ng light para po i-welcome ang groom. Not only about the oil, but even the very lamp na meron po tayo. Kaya nga, no Ilocano ka kumakit, agtutugrip di jay silaw tayo. Alam mo ko bakit? We're not willing to give up yung mga bagay na sunog na sa buhay natin. Yung mga bisyo natin, give up naman na natin, pero parang ang hirap mong pakawalan. Can I hear amen? Our relationship to the world. Ilan po yan sa mga bagay na hindi po tayo nakakapag-glow in darkness, all because we are so hard doon po sa decision to give up ito pong mga bagay po na ito. Can I hear amen? If you are a wise virgin, alam mo dapat i-position ang sarili mo. Paano mo linisin maging yung ilawan na dala mo para magliwanag ka? Can I hear amen? Alam mo, bago po ako na born again, ang dami kong mga kaibigan. Mga kaibigan na hindi, ang hirap mo talagang limutin. Sila yung mga kaibigan mong kasama mo sa through thick and thin, kasama mo sa inuman, kasama mo sa droga. Kapag iniwan mo sila, baka ikwento nila na gumagamit ka ng droga, kulong ka. May mga taong importante sa buhay po natin. Pero kung ang mga taong ito, dahilan para hindi ka magliwanag, you need to cut them, remove them in your life. Can I hear amen? Can I hear amen? Remember, tinawag na po tayo ng Panginoon. Meron tayong kasalang pupuntahan. Be prepared. Yes, you have the lamp. Pero tingnan mong mabuti. Anong ilaw na nilalabas ng lamp mo? If you are the wise virgin, papipiliin ko nga po kayo. Doon sa dalawang listahan ng mga virgins, saan po kayo? Sa mga wise o sa mga foolish? Ilan ho ang gusto mapasama sa listahan ng mga wise virgins? Lift your hands, please. Yeah. Kinakailangan alam mo. Ano yung position mo? You are invited. Now you have the lamp. Tanong ngayon, dito naman din yung lamp mo. Nagniningning ka pa ba? O hindi na? Na umiilaw pa rin ba yung dala mong ilaw o umuusok na lang? We need to test the fire na meron po tayo. Can I hear amen? Wise virgins, they know what to do. Nakatulog sila, kapareho din po ng mga foolish ones. Pero, kampante po sila dahil alam nila, paggising po nila, meron silang lamp, may extra oil,
ready sila to trim yung kanila pong mga lamp. Church, listen. Lalo na po ngayon, masyado na pong open ang church. Masyado na po tayong nakaangkla dun sa doctrine by grace. We are all saved by grace. Na yung grace po na ito ay naabuso na kuminsan na kahit mali na ginagawa mo, lagi mo pa rin sinasabi, saved by grace. But in our life, listen, young people, kung ang too much computer ninyo ang magiging dahilan para hindi ka magningning ng mabuti, better trim your lamp. Dahil higit sa lahat, kinakailangang magliwanag ka. Naunawaan natin? Can I hear amen? It takes time kay Dave na isang lamp para itrim. Ngayon, napanalunan po niya. Wala na po siyang Dota at ML ba? Dota lang. Uy, buti naman. So wala na po siyang Dota. Natanggal sa kanyang buhay. Kaya ngayon, makita na naman, di ba? Halos ginagawa niya lahat. Nasa media, nasa music, nagtuturo pa. Siya pa ngayon ang nag-aalaga ng mga bata. Ang dami niyang ginagawa. Kapatid, gawin nating seryoso itong usapan na ito. Paano kung ngayong mamayang hapon darating ang Panginoon? Kumusta ka naman? Ano yung ilaw na dala mo? Magliliwanag pa rin ba tayo? Pwede mo bang sabihin, oh Dave, pahiram naman ako ng oil. Siyempre sasagot si Dave, bumili ka. Hating gabi dumating ang Panginoon. Pagpunta mo, baka wala ka na madadatnan. Kapatid, napakahalaga po na maunawaan natin to. Sa palagay mo, anong dahilan at hindi ka nakakapagningning ng mabuti? Sa akin nung araw, kaibigang mga mahalaga sa buhay. Mga taong tumulong sa akin. Pero may mga taong tumulong sa akin na kinakailangan ko ring limutin sapagkat sila lang din ang dahilan na hindi ko magawa ang kalooban ng Diyos. Akala ko noon mawawalan ako ng kaibigan. Hindi ho totoo. Dumating po kayong lahat kung kaibigan ang turing nyo sa akin. Can I hear amen? Pero bago kayo dumating, marami rin ako naging kaibigan. Pero may mga kaibigan na dapat panatilihin, may mga kaibigan na dapat limutin. Can I hear amen? May mga pamilya tayo. May mga pamilya po tayo, sa totoo lang. Kasama natin. Pero aminin natin, may mga family members po tayo na hindi nakakatulong sa buhay Kristiyano natin. Naintindihan natin? Huwag kang magtaka. Sinabi na ng Bible, hindi dumating ang Panginoon dito para magbigay ng kapayapaan, kundi paghihiwalayin ang ama sa anak, ang anak laban sa ama. Nakita na po ba natin sa Bible yon? Yes. Huwag kang umasa ng maling asa. Alam mo dapat ang salita ng Diyos. Remember, the bridegroom is coming. Ano dapat kong gawin? Hindi ako maililigtas ng tatay ko. Hindi ako maililigtas ng nanay ko. Hindi ako maililigtas ng mga kapatid ko. Ang Panginoon lang ang magliligtas sa akin. Kaya pala sinabi niya, he who loves his father or mother more than me is not worthy of me. He who loves his wife of children or children more than me is not worthy of me. Ibig bang sabihin, limutin mo anak mo? Hindi. Mga tao na papatay sa ilaw mo, huwag kang pumayag. Dahil higit sa lahat, ang Panginoon ang dapat natin pagtuunan po ng pansin. Kaya nga sinabi niya, look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Can I hear amen?
Can I hear amen? Business mo ba? Career mo ba? Trabaho mo ba? Ang dahilan para hindi ka magningning? Make a firm decision. After all, life on earth is temporary. Can I hear amen? I have my business bago po ako naglingkod sa Diyos. Pero kinakailangan i-give up ko yung business ko dahil kinakailangan kong paghandaan ang pakikipagkita ko sa Panginoon. So the wise virgins, ang sabi po ng Bible, nagising din po sila and they trimmed yung kanila pong lamp. At pagkatapos naglagay po ng extra oil sa kanila pong mga lamp. At lagi po, lalo pa pong naging nangningning. So they put more oil in their lamps from their jars na kanila pong dala. Importante po na maunawaan natin yung oil po na ito. Marami pong mga interpretations yung oil. Especially for the traditional church, ang kanila pong interpretation, yung oil ay the Word of God. The Word of God. Traditional church. Because traditional churches, they don't believe on Pentecost. They don't believe on the gifts of the Holy Spirit. So the Word, okay, interpret natin the Word. So, may dala ka bang pangako ng Panginoon? Ang mga asawa, di ba? Ang mga asawa, yung mga babae, nung niligawan natin, tinatandaan nila ang lahat ng sinasabi mo. Sinabi mo na pag ako umuo sa'yo at napakasal sa'yo, hindi ako magtatrabaho, mag-stay lang ako sa bahay, mapulbos, magtagetay. Diba? Sinabi mo, pag magpapakasal, mag-asawa tayo, gagawin mo lahat para sa akin. Nakalista lahat yun. Diba? Sinabi mo na ang lahat na mahal ko ay mamahalin mo. Diba? Lahat daw ng mahal niya, yung mamahaling binili niya, mamahalin mo. Pangako, di po ba? Mga babae, taas nga ho ng kamay yung mga may asawa. Taas nga po ng kamay. Okay. Pinangakuan ba kayo ng mga asawa niya? Anong pangako sa inyo? Sensya na kayo mga lalaki, ha? Di ba, mamaya maningil tayo? Di ba may mga pangako? Ang Panginoon may mga pangako sa atin. And that's the Word of God na madalas po natin kinukuat. Lord, you have said, when I'm sick, you're my healer. When I'm in need, you are my provider. Can I hear amen? When I'm in trouble, you are my Jehovah Shalom. Alam po ba natin yung mga pangako ng Diyos? Kapag nasa bingit po tayo ng kamatayan, anong sinasabi ng pangako ng Panginoon? I will send my angel to charge over you. Ito po yung extra oil na meron po tayo. So we can go on. Amen. Can I hear amen? When we are persecuted, discouraged in our Christian life, ang dami po mga Kristiyano, ang bilis ma-discourage. 1 kilometer pa lang yung discouragement, discouraged na sila. Wala man lang pagkakataong lumaban. Wala man lang pagkakataong i-head on kung ano po yung dumarating na pagsubok sa kanila. Alam niyo kung bakit? Wala silang dalang extra oil. Kung ang interpretation natin ng extra oil is the Word of God, a lot of foolish virgins today, walang bit-bit na pangako ng Diyos. Amen? So yung mga Kristiyanong madaling ma-discourage, magbaon ka ng galon ng oil. Lalo na kung ikaw yung matampuhin, magdala ka ng drum. Alam mo kung sino ka. Can I hear amen? May mga tao po kasi na talagang ang hirap mo discourage. Sinabihan mo ng pangit, tanggap niya. Sinabihan mo siyang mabaho, okay lang. Di ba? May mga tao ang hirap i-discourage, di ba? Pero may mga tao na, kunampay lang kat, yung ang bilis mag-react, di ba? Yung sinabihan mong pangit, talagang ipaglalaban ka, papatayin ka niya.
Kasi hindi siya pangit. Sa feeling niya. Do you get the point? Kahit sa buhay mag-asawa, di ba? Mga lalaki, napansin nyo ba? May mga issues tayo na hindi naman kaaway-away sana, pero nung sinabi mo sa asawa mo, inaway ka. Parang yung nabasa ko. Sabi nung babae doon sa asawa niya, Sweetheart, kapag ako ex mo, babalikan mo, maalala mo pa ba yung mga, sabi niya, siyempre, maalala ko yung mga sweetness natin. Bigla niya sinampal yung asawa. Ibig sabihin, lahat ng ex mo, naalala mo pa rin sila. And you know, church, we people of God, sa totoo lang, it's not about our church. It's not about the local church. It's not about the pastor kung bakit ka naging matatag na Kristiyano. Your oil. Can I hear amen? Tuwan-tuwa tayo, Kristiyano ako, sunog na sunog, di ba? Yeah. Pero hindi mo ba alam? Sa paglalakad mo po, pwedeng umulan, sa paglalakad mo po, pwedeng may hangin, may papatay sa ilaw mo. At tatandaan mo, mauubos yon. Pero paano kung wala kang dala? Niliitan ko lang ho kasi kung ganito ang kaya mong dalhin, okay lang. Pero kung ikaw yung madali maubusan, magdala ka ng drum. Pero kung ikaw yung mas matinding matampuhin, magdala ka ng Petron. Can I hear amen? O kung sobra ka pang matampuhin at sobra kang sensitive, dalhin mo ang buong Gulf. Di ba? Yung buong Saudi Arabia, dalhin mo na kasi nandun galing yung lahat ng langis. Tanungin mo ngayon katabi mo, gaano ba karami langis mo? Can I hear amen? Can I hear amen? So bring oil as much as you can. Nung bata po ako, inaawit po namin ito sa simbahan. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Hallelujah, give me oil in my lamp. No, inaawit po namin yan. Kasama po ako sa choir eh. Sabi ko, ano ba ibig sabihin nito? Hindi ko maintindihan. Hanggang sa ako po'y nag-graduate ng elementary, hindi ko pa rin maintindihan. Pero madalas, inaawit namin. Pag sinabi nung conductor, give me all in my life. Depende pa sa tempo yan. Tutuwa naman kami. Pero minsan, hindi po natin naintindihan. Pero ngayon at nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, doon ko po naintindihan. Po pwedeng maubos ang aking apoy sa paglilingkod. Sa dami ng discouragement. Sa dami ng problema, sa dami ng atake. Pero dahil may bit-bit ako, pangako ng Panginoon. Sa interpretation ng mga traditional church, the Word of God. Now, sa Spirit-filled church, sa mga Pentecostal churches, ang interpretation natin, the Word of God plus the Holy Spirit. Can I hear amen? And the Holy Spirit, siya yung pinadala ng Panginoon sa atin. At siya yung nagsabi, sa Zechariah chapter 4 verse 6, it's not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Now, not only the Word of God, but the Spirit ang aking dala ngayon. And that Spirit na meron po ako, yun yung ilalagay ko sa aking ilawan. Yun yung aking ilalagay sa aking ilawan. And so I can do all things, sabi po ng Bible. For it is not by might nor by power, but by the Spirit. Can I hear amen? So every day, ano ang inilalagay ko sa buhay na ito, sa katawan na ito, sa isip na ito? I need to be filled with the Holy Spirit. To keep my lamp burning. To keep my fire burning. Can I hear amen? Can I hear amen?
Pastor, bakit ganito buhay ko? Lagi na lang may problema. Ah, pare-pareho lang tayo may problema. Pero bakit ang bilis kong ma-discourage? Ako naman hindi. Because every time na meron pong discouragement, ang saya. Every time na meron pong trouble, that means victory. Can I hear amen? Kung meron pong taong iiwan ako, I know my God is doing something. Meron siyang ibibigay na mas effective because God knows my needs. Can I hear amen? Hindi mo ako bibigyan ng pagkain? God will send the raven to feed me. Dahil the Spirit, ang sabi po ng Bible, kaya kong gawin ang lahat ng bagay because of the oil that is in me. Do you get the point? May mga bagay ka bang hindi maintindihan? May mga tao po kasi na kahit anong paliwanag mo sa kanila, talagang hindi sila makaintindi. Do you get the point? Pinakita mo na sa kanila, oh, nakikita mo ba ito? But they don't appreciate it. But people with the Spirit of God, the eyes of their hearts are open and they can see. There are things na hindi po kayang makita ng mata natin. But when we are filled with the Spirit, kaya po nating makita yan. There are things that we can't comprehend, but with the Spirit, we can. There are things that we cannot hear, but with the Spirit, we can listen even to the still small voice of God because of the Spirit. At yun ho ang bit-bit natin sa paghihintay natin sa bridegroom na darating. The fire that we have. The lamp na bit-bit po natin na kinakailangan ho, masama tayo sa listahan nung nagsasabi, o sinasabi po ng Bible, the virgins who were ready, pwede po ba natin ipakita yan, verse 10? Verse 10. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Can we read that part? The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Sino po ay pumasok? The virgins that are ready. Can I hear amen? Hindi po sila yung pumunta sa kung saan-saan para maghanap pa lamang ng oil. Oh, too late. Too late. Okay sana nung nakabili ka eh. Pero tinan mo yung oras. Are you with me? Pero may mga tao din naman na yung isasara pa lang, teka. Oh. Ang tawag po dyan ay yung last 2 minutes na nakapasok ka. Pero imagine mo yung hingal mo. Wala pa yung lamp mo. Hindi mo pa nasisintihan kasi bit-bit mo pa lang yung binili mo. A lot of Christians are like that. Hindi relax ang kanilang buhay Kristiyano. Hindi pa po pwedeng anak ka ng Panginoon yung, okay, relax ka. No pressure, no stress. Sabi ni Claire sa akin, Dad, may napansin ako sa'yo. Sabi ko, ano yun? Hinihintay ko naman sabihin, gwapo ka. Hindi. Sabi niya sa akin, parang cool ka lang ngayon. Sabi ko, cool, Ilocano isa niya, cool nga bagbagam. Dati na cool. Hindi, yung cool, yung simple, yung cool. Sabi ko, Mami, 55 years old na ako.
Almost 50 years, punong-puno ng pressure ang buhay ko kahit nung ako na born again. Kasi akala ko nung araw, kinakailangan pa talagang magtrabaho ka ng todo-todo, ganun-ganon, para lamang ma-please mo ang Panginoon. But I came to realize, lahat ng mga pinag-iisip ko, it's all useless. It's all useless. So, nung nagtanim ka, it's okay. Lesson natin kanina. Maupo, you relax, meditate on the Word, what God had done. Pero hindi ko po ibig sabihin na huwag kayong magtrabaho. Church, ang Panginoon, nagbibigay siya. Pero kapag siya nagbigay, hindi yung kasya lamang sa kamay mo. Sabi po ng Bible, He will give siksik, liglig at umaapaw, not in your hands, but in your lap. Can I hear amen? Kailan mo mangyayari po ito? Kapag alam po natin ang posisyon natin. Now, listen. You are a virgin. You are invited. You have the lamp. Be sure that you have extra oil. And be sure that your lamp burning. Can I hear amen? And be sure na nandun po tayo sa gate waiting for the bridegroom. Dahil kapag dumating po siya, meron kang ilawan, meron kang oil, wow, papasok ka ngayon sa kingdom ng langit. And you know, kasama mo ang Panginoon. Verse 11, later, the others came, pero hindi na po nakapasok. Verse 12. Ano po sabi po ng Bible? They were denied. Ang hirap po na ma-deny po tayo. Sa 13, meron pong panawagan ng Panginoon. Keep watch because you do not know the day or the hour. Wala na pong gaganda nung lagi kang handa. Wala na pong gaganda sa buhay nung alam mong darating ang Panginoon, papasok ka sa langit, kasama mo po siya. Can I hear amen? Few points again. Ano man o sino man ang mga bagay na papatay sa ilaw mo, forget them. Forget it. You need to trim your lamp. Kung gusto po natin na tayo, magawa natin ang kalooban ng Diyos. Can I hear amen? Can I hear amen? Po, hindi lamang yung mga bagay na, hindi lamang bagay, pwedeng tao, pwedeng relationship. Okay? Alam ko, lahat tayo, may mga kanya-kanya po tayong mga relationship. Lalo na, tayo na may mga kumpare, mahal na mahal natin yung mga kumpare natin. Pero may mga kumpare ka talaga na, imbes na iangat ka, hihilahin ka pababa. May mga kumparing, alam mo yan, ilalayo ka sa Panginoon. Do you get the point? Alam na lamang linggo, di ba? Nagpabinyag yung kumpare mo, mas inuna mo pa ngayon yung binyagan. Kaysa doon sa alam mong, now listen to this. Even my loved ones, kahit may okasyon ang mga pamilya ko, kapag alam nilang linggo, hindi nila ako maimbitahan. Hindi nila ako maimbitahan kapag araw ng linggo dahil yung linggo paglilingkod ko sa Diyos. Naunawa natin? Kasi kapag sinabi mo sa kanila, attend ka. Meron tayong outing, Sunday. Pag pinagbigyan mo yan, pagdating ng panahon na ituturo mo sa kanila, alam mo ba na ang linggo para sa Panginoon? Kaamba ko to, itera na swimming, liguman ba eh? Ano ko tuminang ka? Wala ka ng testimony. Do you get my point? Kaya kung may okasyon na nag-invite, okay, after ng aking paglilingkod, tsaka ako pupunta. Pastor, paano kung wala na yung handa? Pakialam ko.
Naunawa natin? Dahil doon nasusukat yung ilaw po natin. Trimming is very important. Trimming is very important. Your principles in life, kinakailangan itrim mo din yan. Wag muna tayo. Praise and worship pa lang na, dumating na lang tayo pag preaching ng word, yun naman ang importante. Kaya marami po mga Kristiyano, mga JIL, wag niyo po mga, yung Jesus I'm late. Gusto po nila ng late. Huwag tayo sa harap. Sa likod lang tayo para pagka yung nagpapaalam na si pastor, sibat na tayo. Huwag tayong attend ng praise and worship. Sa word na lang tayo. Nasanay kayo sa pinanggalingan ninyong relihiyon. Nagsaw-saw ka, nag-sign of the cross, okay ka na. Hindi ka na nakinig ng word. Makinig nga mabuti. Pwede po ba? Listen, few things. Alam niyo po ba ang puso natin? Sa 6 na araw, punong-puno ng kung ano-ano yan. Dadalhin mo yung puso mo sa Panginoon. Ang role ng praise and worship sa puso po natin, sa isip po natin, inaararo po ng Panginoon sa praise and worship yung ating mga puso. Ipine-prepare po tayo para pagdating ng word, the seed na maitanim sa puso po natin, ready na po tayo. Patos hindi ka umattend ng praise and worship, hindi ready yung puso mo. Kaya pag nagtanim na, nagtataniman na, alam mo yung puso mo, hindi po pumapasok yung word. Okay? Sabi mo sa katabi mo, yung word. Dahil hindi po nabungkal, hindi po na-prepare, yung word, nakapatong lang. So when the birds of the air come, andali po nilang may snatch. That's why a lot of people, they are not prepared sa coming ng groom. Today, gusto ko pong tapusin ang topic po na ito sa ganito. The bridegroom is coming very soon, and we do not know kung anong oras. We need to be aware na tayo po ay tinawag sa wedding. Sana po, huwag tayong abutan ng pagsasara ng pintuan. Can I hear amen? Can I hear amen? So, again, brothers and sisters, we are all invited. Be the wise virgins according to the Bible. Have your lamp, but be sure you need to have extra oil. Trim your lamp. At kapag ito po'y nagawa po natin, brothers and sisters, focus ka. Alam mo, hindi ka mawawala sa gitna ng paglilingkod mo sa Panginoon. Huwag po tayong gumaya sa iba. Kung yung iba hindi po interesado, tayo po, magseryoso tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Can I hear amen? Magseryoso po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Walang naglingkod sa Diyos na tama na pinabayaan ng Panginoon. Lahat ng naglingkod sa Diyos ng ayon doon po sa kalooban ng Diyos, pinagpala ng Panginoon. Shall we close our eyes and let's pray? Lord, thank you. Ikaw ang Panginoon na nagligtas sa amin. Namatay ka sa krus upang kami ay tubusin sa lahat ng aming mga sala. With your blood, Lord, we become righteous. Pariwara ang aming mga buhay. But Lord, minahal mo kami kahit nung kami mga makasalanan pa. Ang dami naming mga sakit at karamdaman, but you healed us because you love us. You prepared us, O Lord. You have given us everything. And God, you have given us life.
na ang buhay na ito, Panginoon, ay alam namin, gagamitin namin para mapapurihan ka. You have given us everything, our food, our shelter, everything as in everything. You made everything available for your people. That today, Lord, kami, Panginoon, ay babalikan mo para dalhin mo sa iyong kingdom. For you said, O Lord God, in your word, in your Father's house there are many mansions, and you prepared a place for us. Dadalhin mo kami, Panginoon, sa iyong kingdom. Brothers and sisters, I want you to look on this picture. Hindi po tayo taga-lupa, hindi po tayo taga-mundo. Ang Ama ay naghanda ng lugar para sa atin sa langit. And very soon His Son will come. Tayo, na mga bride, ay dadalhin niya sa kanyang kingdom. And be sure that your lamp are prepared, trimmed, at hanggang ngayon ay naglalagablam to light the path. Because in darkness, kung saan tayo dumadaan ngayon, pwede tayong ma-stumble. But with the light that we have, the light of life, kaya po nating marating ang kingdom na pinapangarap natin. But today, have your lamp trimmed. Pwede po ba nating isipin sa mga oras na ito, ano ang mga dahilan kung bakit ang ilaw po natin ay hindi po naglalagablang? It may be your past. It may be your cares. Maybe relationships. Trim it down. They are all burned. Wala nang pakinabang ito sa buhay mo. Oh God, hayaan mo, Panginoon, sa umaga pong ito maunawaan namin ang kahalagahan ng pagkakaroon namin, Panginoon, na nagniningning na ilaw, sapagat ito ang iyong babalikan. Because you want to show forth your glory, O God, in the lives of your people. Lord God, help us to understand kung ang mga vices na ito, Panginoon, ang dahilan kung bakit hindi po namin maibigay yung ilaw na dapat. Tanggalin mo ang mga vices po na ito. Kung ang ugali, Panginoon, or even traditions that we have, connections, Panginoon, sa tao, ang dahilan that we cannot bring forth the light na kinakain na dapat. Lord, itrim mo kami. Help us, Lord. Give us the courage na tanggalin ito sa mga buhay-buhay namin. Make us as the wise virgins, O God. Kapatid, kaibigan, sayang ang oras, sayang ang panahon. Napakaigsi lang ng panahon na paninirahan natin sa lupa. If you will not prepare yourself, tomorrow might be too late. Lord, I cut every stronghold in the lives of your people. Whatever things, O God, na dahilan, na ito, Panginoon, ng dahilan kung bakit hindi po makapagningning ang ilan. Lord God, I cancel them all in the name of Jesus. I cancel them all. Even the spirit of religiosity. O God, ang mga mali na kaisipan, ang katigasan ng ulo, ang katigasan ng puso, tanggalin mo, Panginoon, sa amin. Lord, palayain mo ang iyong mga anak. Hayaan mo nga po maranasan namin ang born-again experience na ito. Na hindi na po kami, Panginoon, nakatali sa multo na nakaraan. But Lord, we are ready to meet the bridegroom, O God, even in the darkness. For this is your perfect will. Lord, ang aking dalangin, maging sa mga taong nanonood online,
i-ready mo kami, Panginoon, sa kasalan na magaganap. Lord, we are the bride. Alam namin, Panginoon, you have done your part. But God, gawin din po namin ang bahagi namin kung paano namin mapanatili, Panginoon, ang katawan na ito upang ikaw, Panginoon, ay makasama namin. Salamat, O God, ang aking dalangin sa araw po na ito. May we be the wise virgins to meet you, O God, ready for the wedding day. Salamat, O Ama. At ang aking dalangin, Lord, selyuhan mo ang bawat buhay ngayon. May all the learnings, ang lahat, Panginoon, natutunan namin sa araw po na ito, maintindihan namin, magawa namin, maisagawa namin. At kami, Panginoon, ay magniningning. At hindi lamang kami, Panginoon, ang mabibigyan ng liwanag. Maging ang mga taong nakakakita sa amin, Panginoon, maliliwanagan namin sila dahil, Panginoon, sa biyaya at habag na pinagkaloob mo sa amin. So that, Lord, mas marami pang tao ang makakilala sa iyo. Use us, O Lord, as an avenue of blessing. Thank you, dear God. At sa oras po nito, Panginoon, dalangin ko, ang bawat anak na nakinig ng iyong mga salita, ilagay mo, itanim mo sa puso po namin. Shall we all rise for this morning? I want you to lift your hands as high as you can. If you believe that you are the bride of Christ, tell your Jesus, sabihin mo sa iyong Panginoon, sabihin mo sa Kanya, Lord, I am your bride, waiting for your coming. Sabihin mo sa Kanya, kung ikaw ang nagmamahal sa Diyos, pwede po ba natin buksan natin mabibig, ialay mo ang buhay mo sa Panginoon, at sabihin mo sa Kanya, kung gaano ka kahanda, kung gaano ka ka-prepared, na makita, makatagpo ang Panginoon na nagmahal sa iyo. In heaven, God prepared a place for you. No more pain. In heaven, laging nandun ang biyaya ng Diyos. Lord, nakikita mo ang bawat kamay na nakataas sa iyo. Lord God, I pray, send forth your fire to them. Bring them, O God, more of your oil. Your Spirit, fill them, O God, in the name of Jesus. Fill every heart, fill every soul, fill our lives, O God, with your Holy Spirit. And that Holy Spirit, Panginoon, na magbibigay sa amin ng breakthrough. The Spirit that will give us freedom. The Spirit that will give us, O God, that power, Panginoon, to break through in life. At ang dalangin ko, Lord, let our light shine wherever we go, even in the marketplace. Panginoon, maging sa mga families namin who are unbelievers, make us light to them, O God, in the name of Jesus. Shakola rabababahaya. And Lord God, I pray today, O God, open the floodgates of heaven now for your people. Lord, ano man ang pangangailangan ng iyong mga anak, ipagkaloob mo sa kanila. Lord God, I pray in the name of Jesus, even those people watching online, sino man ang nangangailangan, Panginoon, ng healing, give them the healing they need. Lord God, minister to the people, minister to their needs. Sino man ang nangangailangan, Panginoon, ng financial breakthrough, let them receive it even now. Lord God, whoever needs promotion, give them the promotion they need. Lord God, I pray even the peace, the real shalom, Panginoon, sa bawat broken relationship, sa bawat family that is in trouble, Lord, I pray, give them peace in the name of Jesus. At ang dalangin ko, Panginoon, sa oras pa nito, let every hands lifted up, Panginoon, tumanggap ng kapangyarihan, so that everything they touch shall be blessed, that everything they do, Lord God, shall be blessed, in the name of Jesus. Lord God, I declare, here are your people. Lord, the virgins, Panginoon, na babalikan mo, here we are, Panginoon. God, in the name of Jesus, fill us more of your Spirit. Fill us more, Lord God, of your oil. At kaming lahat, Panginoon, ay magningning, Panginoon, kung saan mo kami nilalagay. Dalangin ko, Diyos, sa bawat anak na nandito ngayon, as they go home, Lord God, may your divine protection be upon them. And Lord, bless their families wherever they are. Maging, Panginoon, ang mga pamilya nila nasa abroad or wherever, Panginoon, kung saan man naroroon ang kanilang mga pamilya,
I-extend mo ang blessing sa kanila, Panginoon. Even their family members that are sick, Lord God, touch them and heal them in the name of Jesus. At ang dalangin, Panginoon, ng iyong lingkod sa araw po nito, your people, Lord, will give you glory. Kaming lahat ay magbibigay ng kalwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Ingatan mo kami sa aming pag-uwi at ang aking dalangin, Panginoon, ang buhay po na ito ay maging pagpapala sa araw nito hanggang, Panginoon, sa mga susunod pang mga araw. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng mga pasasalamat sa pangalan ng Jesus at lahat po'y magsabi ng Amen. God bless you and see you on Sunday. Pwede ba tayong kumamay ng 5 tao? Sabihin mo sa kanya, you are a blessing. Amen.